Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, Freddy Ligaspi sa Facebook. Okay, sa Facebook or Meta. At YouTube channel, most especially YouTube channel at Pilipino sa America Blog, YouTube channel. At kung hindi po kayo nakapag-subscribe, ay mag-subscribe na po kayo. No? At para makasama ko na kayo sa pagbulusok ng aking YouTube channel. At ako ay nangangako na lalo ko pang papagagandahin ang ating mga palatuntunan sa ikaunlad ng Pilipinas. Sana kahit ng munting channel ko ay makatulong sa pagpapaunlad ng Pilipinas. Okay? At kung sana bigyan niyo po sana ako ng big likes. Okay? At ito ay isang magandang balita para sa inyong lahat dyan sa Pilipinas, sapagkat ang good news ay ang energy problem ng Pilipinas ay malapit nang matapos. Ito ay nangyari nung kapanahunan ng senior na si Ferdinand Marcos Jr. na inintroduce niya ang Bataan Nuclear Plant. Ang katunayan, natapos na ho yung planta ng Bataan Nuclear Plant. Kaya lang nagkaroon ho tayo ng problema noong 1970s pa ho yun 1970s pa. Ako ay nag-aaral ng engineering sa National University. And excited ho ako dahil yun nga, engineering aking course. At I just assume na matatapos ko, no? Na sana sa nuclear engineering sana ako. Pero nadismaya ako nung itinigil ang implementation at pasimula ng nuclear energy. Ngayon, ganito ang nangyayari. Ang Meralco nagbanta na magtataas sila ng prices kasi yung energy natin napakamahal. Ang electrical consumption natin napakamahal. Kaya ang ginagawa ng iba diyan sa Pilipinas, lalo diyan sa Maynila, nagkakasunog kasi nagkakandila na lang. Nagkakandila na lang. Dahil sa napakamahal. Ngayon, sa pamamagitan itong isang agreement natin sa Amerika, pinirmahan na ng ating Secretary Lutilla ng Department of Energy ang 123 agreement between the Philippines and the US na the use of nuclear energy. Yan po, pinirmahan na. At ito ay lulutas sa energy crisis natin sa buong Pilipinas, provided that it will be used on peaceful use. Hindi o gagamitin ito katulad ng ginagawa ng Iran, no? Ginagamit nila for nuclear arms, no? Hindi o maganda yan, no? May katunayan ng Iran ay mayroon silang sariling langis. Pero naisipan pa nilang gumamit ng nuclear. Kaya tingnan nyo, nangyari sa Iran. Hindi siya makapalag sa Israel. Pinipilit nilang labanan ng Israel na ang Israel ay chosen people by God. And it is in the Bible. No nation can defeat Israel because they are blessed people. They are chosen. Mahal sila ng Diyos. Kaya wala daw tayong magagawa sa Israel. Whether you like it or not, mahirap talunin ng Israel. Nasa Biblia ho yan. Okay. Ngayon, mabalik ko tayo sa nuclear energy. Ano ho ba ang nuclear energy? Ito ay pinaka-epektibo ito. Napaka-epektibo itong nuclear energy. Katunayan, ginagamit ho ito ng mga aircraft carrier na birin nyo, for how many months hindi sila magre-refill? Isipin mo, nuclear energy. Okay, ito ang mga advantages ng nuclear energy. It is one of the most low carbon energy source. Okay, hindi mapupulyut ang ating climate. Yan. And it also one of the smallest carbon footprints. Yan. And it is one of the answer to the energy gap. Katulad dyan sa Meralco. Kasi ang Meralco is provider lang yan. Distributor.
So, yung mga nagpo-produce ng electricity, the use of fuel, fossil fuel, despite na ang kanila ay nag-i-emit ng nakalalasong na sa ating environment, ay napakamahal pa. And it's essential to our response to climate change. Kaya nga yan, ay kakaroon tayo ng climate change and greenhouse gas emission. So, and ito pa, reliable and cost-effective. Mura ho ito, mura. Yan. Yan ang advantage ng nuclear energy. Yan. Yung ginawa ng Bataan Nuclear Power Plant na hindi natuloy dahil maraming lumaban sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr., ay hindi ito nakadepende sa weather condition. Ba, may bagyo. May bagyo. Nakaka-apekto yan sa power generation. Yan. Tsaka consistent siya. Consistent to ang pagbibigay ng kuryente. Hindi o mayat-maya, nakita nyo dyan sa Pilipinas, hihina, lalakas, no? Kaya nasisira ang mga appliances natin. Ang opening ng Bataan Nuclear Plant could enhance the country energy security and reduce dependence on imported fossil fuel. Kasi mga ginagamit natin sa pag-generate ng electricity, gumagamit ito tayo ng diesel. Nakita naman nyo sa mga sasakyan, nag-i-emit yan ng black smoke at yan ay nakakasira at nakaka-cause ng cancer sa mga tao. At nakakaroon ng TB. Yung mga diesel, marumiho yan. Sabihin nyo malinis, marumiho yan, yung diesel. Yan ang Ngayon, ang laban naman sa nuclear energy ay risk of accident. Magkaroon ng unang leak yan ay delikado naman. Kaya kailangan meron tayo magaling magkaroon tayo ng mga training na safety engineer. We need more safety engineer. Yan ang kailangan. At yung pagtatapon ng radioactive waste. Yan. Kailangan meron tayong mga study. At iyon matututuhan natin dito sa Amerika. Okay? At yung impact niya sa environment. Katuloy-katuloy na nangyayari sa Japan, Pero ngayon ay naayos na ho yan, nangyayari sa Japan. Yan. Marami yung problema dyan sa Pilipinas regarding the sources of energy. Yan ho. At isa sa pinakamaganda ay ang nuclear energy. Tapos samahan pa natin ng renewable energy katulad ng solar. Ang problema ho sa solar, pag hindi umaraw, ay hindi ho nag-generate ng electricity yan. Kaya pag umaaraw ho yan, by the way, I am a client system support engineer dyan sa Pilipinas sa PLDT for almost 10 years ako bago ko umalis. Dyan sa PLDT Bacolod. Yan ang aking trabaho. At sa mga electrical engineer dyan, hinihingi mo ko na magbigay ho kayo ng comment dito. Okay? Yan ho. Okay? Kaya medyo may konting alam din ako dito sa nuclear engineering kasi nagre-research ako madalas dyan Kasi talagang nung araw pa, bata pa ako, ay gusto ko na itong nuclear engineering. Okay? Yan ang importante sa akin. At maraming salamat to sa United States of America for inking the RPUS on nuclear energy. We call it 123 Agreement na pinirmahan ni Secretary Lutilla through the effort of President Bongbong Marcos Jr. here in the United States at San Francisco, California. Okay? Thank you, America, for giving us a lot of opportunity for the country, Philippines, to grow through effort of President Joe Biden, Vice President Kamala Harris, Secretary of National Defense here in America, Lloyd Austin. Thank you very much. And Secretary of State, Antony Blinken.
Thank you, guys. Thank you, guys. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for all the efforts in helping the Philippines grow. And you treated the Philippines as a family of the United States. Everything. Thank you, President Bongbong Marcos Jr. Okay? In God we trust. Never hold your peace. Till next time.